May pagkakataon noon na napalot ng matinding kababalagan at kadiliman ang kanilang nayon. Pakiramdam nga raw nila noon ay parang tinalikuran na ang kanilang baryo at wala man lang silang mahinga ng tulong. Malimit maganap ang mga hindi maipaliwanag na kababalagan tuwing sumasapit ang gabi. Kung kaya, wala ni isa sa kanila ang nagkalakas loob na lumabas pa kapag nagsimula ng kumalat ang dilim. Ang totoo, sabi ng tatay ko, makita pa lang nila na papalubog na ang araw, ay hindi na nila itinutuloy pang umalis ng bahay. Ayon sa pagkaunawa nila, nag-umpisa umano ang mga nakakakilabot na pangyayari doon sa kanilang lugar nang may dumating na isang mayamang lalaki. Isa itong mataas at mistiso na lalaki na mahalata mo kagad na iba ang kanyang lahi. Noong una ay normal lang naman ang lahat. Umupa pangaraw ito ng mga tao doon sa kanilang nayon para gumawa ng bahay niya. Bagaman hindi palaki po ang nasabing lalaki, maliban doon ay wala naman na silang nakitang kakaiba dito. Mayroon itong dalawang alalay na siya niyang tagapagsilbi. Maayos itong magpasweldo at wala silang naging anumang problema pagdating sa perang pambayad sa kanila. Kuminsan pa nga ay labis pa ang kanilang tinatanggap kaysa sa kanilang dapat na sahurin. Malaki ang ipinagawa nitong bahay at yari sa bato. Siya ang may pinakamalaking bahay doon na matatagpuan sa itaas na bahagi ng bundok at nakaiwalay sa kanila. Nang matapos na ang bahay nito, ay hindi na nila muling nasilayan pa yung lalaki at nagsimula na rin yung mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ilan sa kanilang mga panayon ang nakakapansin, partikular na ang mga kababaihan, na tila ba mayroong nakamasid sa kanila kapag sila ay natutulog. Nagsisimula ang lahat sa pagkahol ng kanilang mga alagang aso at masusundan ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ay doon na sila magsisimulang kilabutan pagkat parang may mga matang nakatingin sa kanila. Hanggang sa isang dalaga sa kanilang nayon ang bigla ang namatay. Wala itong anumang sakit, kung kaya marami ang nagtaka, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang. Ang kapansin-pansin nang suriin nila ang katawan nito ay may nakita silang 2 butas sa leg nito, na iyon ang itinuturo nilang dahilan ng pagpanaw ng dalaga. Ang paniwala nila noon ay gawa yun ng ahas na maaaring tinuklaw ang dalaga habang ito ay natutulog. Pero nagsimula na silang magkaroon ng mga masamang hinala dahil na rin sa mga sumunod na nangyari. Nung mga panahong iyon, kwento ng tatay ko, ay hindi pa uso sa kanila ang pag-iimbalsamo. Sila-sila lang rin ang nagtutulong-tulong sa paggawa ng pabaong. At isang gabi lang nila pinaglalamayan ang taong namatay. Isang araw, habang inaasikaso ni tatay yung kanilang mga alagang hayop, ay napansin niyang kulang ng isa yung kanilang mga alagang kambing. Kung kaya, hinanap niya ito. Sa paghahanap niya, ay nakarating siya doon sa lugar na itinalaga nilang libingan. Yung maliit na sementeryong iyon ay sakop pa ng lupang pagmamay-ari ng kanyang lolo at ipinahagi na lang
para gawin nilang libingan ng kanilang mga namayapa. Papalapit pa lamang siya doon ay narinig na niya kaagad yung tunog ng kambing. Kung kaya, dali-dali niya itong pinuntahan. At nakita niya itong nalusot ang kalahating katawan sa butas. Nang makalapit na siya, ay medyo kinilabutan pa ang tatay ko. Dahil sabi niya, doon lumusot yung kambing kung saan naroon yung kanayo nilang dalaga na pangalawang araw pa lang nakalibing doon. Nagtaka din siya kung bakit nagkaroon ng butas doon at hindi na maayos yung pagkakatusok ng krus na kahoy sa puntod nito. Magkaganon pa man, ay isinantabi na muna ni tatay sandali yung mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan. At itinuon na muna yung kanyang atensyon sa alaga nilang kambing. Lakas loob niyang nilapitan pa ito at saka hinawakan. At nang kanya na itong hihilay, ay nagulat siya nang bigla na lang iyong humulagpos sa kanyang mga kamay na tila ba may malakas na pwersang humilad doon pa ibaba. Dahil doon ay napatakbo na ng tuluyan si tatay. Nakaramdam siya ng matinding takot dahil sa pangyayaring iyon. At agad niyang ikinuwento yung nangyari sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Mabilis na kumalat sa kanilang nayon yung balita at nagdulot iyon ng matindi ring takot sa kanila. Nang sumunod na araw, may panibago na namang balita silang nasagap. Dalawa umano sa mga alagang kambing ng kanilang kanayon ang natagpuang patay. Unang pagkakataon iyon na mangyari sa kanila dahil tahimik talaga kanilang lugar at walang masasamang loob dahil magkakakilala silang lahat at tuluyan nang pinalo ng matinding kilabot ang kanilang buong nayon. Nang isang gabi ay makita mismo ng mag-asawa ang kanilang namatay na anak na dalaga na nilalantakan naman yung kanilang mga alaga. Nakaramdam pa nga ng tuwa ang mga magulang nito nang makita siya at gusto pa sana nila itong yakapin. Ngunit nang mapansin sila nito ay sila ang kaagad na binalingan at mabilis itong kumilos para sila naman ang atakihin. Kwento pa ng mag-asawa, parang hindi sila nakikilala ng kanilang anak at wala ito sa kanyang katinuan. Itim na itim ang mga mata nito na napabalot lahat iyon at wala kang makikitang puti. Mayroon din umano itong matutulis ng ngipin at pangit. At kapansin-pansin na nalulukuban ito ng isang maitim na kapangyarihan o masamang espiritu. Kung kaya, ganon ang kanyang ikinikitos at tila ba walang nakikilala. Buti na lang at nagawa nilang makatakas na nakapasok agad sila sa loob ng kanilang pamamahay. Napagkasunduan nila na hanapin ito dahil sa pinsalang idinudulot sa kanilang mga alagang hayop at isinasagawa nila iyon sa araw. Labag man sana iyon sa kagustuhan ng mag-asawa pero wala na rin silang nagawa pa dahil kahit sila mismo ay mapapatunayan nilang hindi na iyon ang kanilang anak. Sa kanilang paghahanap ay una na nilang pinuntahan ang pinaglibingan nito at doon ay nagulat sila nang makita nilang parang hinukay ang libingan nito at wasak na ang ataon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap hanggang sa nasumpungan nila ito nagtatago sa isang maliit na yungib at mahimbing na natutulog.
Ang problema, sabi ni tatay, nagdalawang isip umano ang kanilang mga panayon sa kung sino ang papatay sa dalaga. Ni isa kasi sa kanila ay walang may gusto na saktan siya. Hanggang sa magising ito at nang magdilat ng kanyang mga mata, ay namalas mismo nila yung sinasabi ng mga magulang nito. At hindi ito nangiming suguring agad sila. Kung kaya, napaatras sila at napatakbo. Ngunit sinundan pa rin sila nito. At nang lumabas doon sa yungib at matamaan ng liwanag, ay nakita nilang umusok at tila ba nasunog ang balat nito. Kung kaya, nagmamadali itong bumalik sa loob. Kitang-kita nila ang matinding galit ng dalaga. At nang kanila itong muling harapin, ay inatake silang muli. Dito na sila umaksyon. Tinaga nila ito at tinusok ng kanilang mga dalang matutulis na sipat. Pero hindi nila ito mapatay-patay at patuloy pa rin lumalaban. Hanggang sa isang sipat ang tumama sa dibdib nito na tinamaan ang kanyang puso. Doon pa lang nila nakitang humupa ito at napansin nilang kinapos na ito ng kanyang paghinga at lumaylay na ang ulo. At hindi pa doon nagtapos ang lahat ng mga kababalagan. Dahil nang tuluyan ang bumagsak sa lupa yung dalaga, ay napansin nilang unti-unting nasunog ang katawan nito na animoy natingin sa matinding init. At pumailan lang yung ibang mga naabong bahagi ng katawan nito sa hangin. Mula noon, ay wala na talagang naglalakas loob na lumabas pa ng kanilang tahanan kapag gabi. Sa araw ay patuloy ang kanilang normal na pamumuhay. Pero sa gabi, balot ng matinding takot at makababalagan ang kanilang buong nayon. At ang pagkamatay na yun ng dalaga ay nadagdagan pa. Dalawa pa sa kanilang mga kanayon ang biglaang namatay. At kapwa may kagat sa leeg ang mga ito na sinipsip ang kanilang dugo. At kahit mabigat sa loob ng kanilang mga kaanak, sa takot at pag-aalala na baka matulad sa dalaga yung sapitin ng kanilang mga mahal sa buhay, ay kanila nang tinarakan ng mga ito ng tulos sa kaliwang dibdib. Kahoy ito na ang isang dulo ay pinatulis. At kanila pang dinadaganan ng mabigat tulad ng malalaking bato ang kanilang mga taon. Tuwing gabi ay hindi napapanatag ang kanilang nayon. Nararamdaman nilang mayroon talagang gumagala. Hanggang sa may dumating sa kanilang baryo na isang matanda. Una pa lang nilang nakausap ito, ay naramdaman na nilang tila may kakaiba sa kanya. Nagtanong ito sa kanila kung mayroon ba silang nararamdamang kakaiba tuwing gabi. Kung kaya, kanila nang ikinuwento sa matanda yung mga nangyari sa kanilang nayon. At sinabi nito na sa tamang lugar na nga siya. Inayuhan sila ng matanda na maglagay ng mga bawang sa palibot ng kanilang mga bahay at dalasan ang ginagawang pananalangin. Dahil lumaharap umano ang kanilang nayon sa isang malaking peligro na noon pa lang daw nila mararanasan. Pinalabas din niya sila ng mga bagay na yari sa bilang. Sinabi niya, huwag na nilang panghinayangan niya. Nagduda naman ang iba sa kanila sa matanda. At sinabing, nais lamang silang lokohin at pagnakawan ito. Pero nagulat sila. Pagkat nang makarating sa matanda ang ganong uri ng mga pananalita, ay kanyang sinabi na bibilihin niya at papalitan ng ginto ang kanilang mga pila.
At sa gitna nga ng kanilang pagpupulong ay nanlaki ang kanilang mga mata. Nang ihagis ng matanda ang isang supot na yari sa tela at tumambad sa kanila ang maraming gintong barya. Itinuro sa kanila ng matanda na yung pilak ay mabisang pangontra sa mga nilalang na kasalukuyang nagkakalat ng lagi sa kanilang baryo. Magandang gabi po sa inyo. May ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At nais kong ako naman ang magbahagi ng isang pangyayari na nalalaman ko mula sa nasira kong lolo. Kaya sana ay inyo pong magustuhan. Naikwento niya sa aming magkakapatid dito nang minsang lumuwas sila ng Maynila at magbakasyon po sa amin. Ayon sa lolo namin, naganap ito doon sa kanilang probinsya. Mahabang panahon na ang nakalipas. Tungkol ito sa dalawang magkaibigan na mga ngaso. Nung mga panahon yun kasi ay lagana pa at nakahiligan ng mga tao ang pangangaso para na rin sa kanilang ikabubuhay. Lalo pa nga at yung mga kabundukan noon at kagubatan ay talaga namang luntian pa at pinananahanan ng napakaraming mga hayop. Nasabi pa nga ng lolo namin, may mga usap pa noong mga panahon iyon at napakaraming mga baboy ramo. Kaya marami talaga ang naingganyong mga aso. Isang araw, nang nasa kagubatan ang magkumparing Tino at Dado upang mangaso, kakarating pa lang nila ay may namata na kagad silang isang pamilya ng mga baboy ramo. Kaya humanap kagad sila ng magandang pwesto. Mabilis silang umakyat na magkaibigan sa dalawang puno kung saan sa tingin nila daraan ang mga nasabing baboy. Dahil na rin sa kanilang karanasan kung kaya sa itaas sila pumwesto, pagkat iyon ang pinakamainam at pinakamabisang paraan. At nang malapit nang tumapat ang mga ito sa kanila, ay naganda na sila. Nagsenyasan sila. Yung dalawang pinakamalalaki sa grupo ang kanilang punteriya. Nag-isa silang magkaibigan. At nang tumapat na ang mga ito sa kanila, ay agad na silang tumalon, hawak ang kanilang mga mahabang sipat. At nang tumarak ang mga sipat sa kanilang mga katawan, ay umalingaw-ngaw ang malalakas na tinig ng dalawang baboy ramo sa buong kagubatan. Kasabay noon ay nagpulasa naman ang iba pang mga kasama nila. Nagawa pong makatakbo ng dalawang baboy ramo. Dala na rin ng pagkagulat ng mga ito. Pero alam nila Tino at Dado na di na rin magtatagal ay babagsak na rin ang mga ito at hindi na makakalayo pa ng gusto. Pero napangiwi si Tino at hindi nagawang makasunod kay Dado upang sundan at puntahan yung kanilang mga nahuli. Pagkat hindi maganda ang naging pagbagsak niya, natapilok siya nang matapakan ang malaking ugat ng punong kahoy na kanyang inakyat. Kaya naupo na lamang muna siya at sinabihan ng kanyang kumpare na siya na lang ang kumuha ng kanilang mga nahuli. Makalipas ang ilang sandali ay nagbalik na si Dado. Dala ang kanyang nahuling baboy ramo. Nung mga sandaling iyon ay nakakaramdam pa rin si Tino ng sakit bunga sa kanyang
pagkakatapilok. Pero hindi na kasing sakit nung una. Ngunit ramdam na ramdam pa rin niya yung sakit na dulot noon. Nang tingnan ni Dado ang paa ng kanyang kaibigan, ay nakita niyang namamaga na iyon. At sa tansya niya ay malupa ang naging pinsala nito. Nabalian siya ng buto. Napansin din niya na may namumuo ng dugo sa bahaging napinsala. Kaya nagpaalam na muna si Dado sa kanya at sinabing kukunin lang niya kung isa pang baboy ramo na napatay ni Tino. Pagkaalis ni Dado ay sinubukan ni Tino igalaw yung kanyang paang natapilok. Pero nasaktan lamang siya. Muli siyang napangiwi nang subukan niyang igalaw iyon. Maya-maya pa ay dumating na rin si Dado. Dala ang baboy ramo na nahuli naman ni Tino. Sabay tanong sa kanya kung ano na ang kanilang gagawin. Paano nila madadalang lahat ang kanilang huli na ganun ang kalagayan ng kanyang kaibigan pagkat malayo pa ang sa kanila. Sinabi ni Tino na makabubuti siguro kung manatili na lang muna sila doon at kanila na lang karnihin ang isa sa mga nahuli nila. Sumang-ayon naman si Dado at sinabing kinabukasan, madaling araw pa lang ay lalakad na siya pabalik sa kanila upang magsama ng maaaring makatulong sa kanila sa pagbubuhat ng nahuling baboy ramo ni Tino. At ganun nga ang kanilang ginawa. Kumuha na muna si Dado ng karning mailuluto sa isa sa mga baboy ramo upang may makain sila. At di nga nagtagal ay pumailan lang na sa kagubatan yung usok ng siga ni Dado at nagsimula na siyang mag-ihaw. Ilang sandali pa ay unti-unti nang kumalat ang dilim. Kung nakakatakot yung gubat na iyon sa araw, ay napansin nilang mas nakakakilabot pala iyon sa gabi, lalong-lalo na para sa mga taong hindi pa naranasan ang pangangaso. Sila kasi, bagaman nakakaramdam din ng takot, ay madali nilang napaglalabanan niyon pagkat mga sanay na. Habang kumakain na silang magkaibigan, ay bigla na lang sila nakarinig ng napakaraming ibon na tila ba sabay-sabay na lumipad. Kaya agad silang natigilan at napahawak kapwa sa kanilang mga itak. Nakiramdam silang dalawa at dahan-dahang inilibot ang kanilang mga paningin. Ngunit limitado lamang ang kanilang maaaring makita. Hanggang doon lang sa naaabot ng liwanag ng kanilang siga pagkat napakadilim ng gubat. Bagaman maliwanag ang buwan ng gabing iyon, ay napapayungan kasi ito ng mayabong na mga dahon nang naglalaki ang puno, lalong-lalo na yung kanilang kinalalagyan. Kaya kahit anong gawin nilang sanayin ang kanilang mga paningin sa dilim, ay hirap silang maaninagan yung bahaging hindi naaabot ng liwanag na nagmumula sa siga. At kapwa sila nagulat. Nabagya pa nga silang napaatras nang makita ang tatlong taong nakatayo na sa gawin nilang likuran. At bago pa sila makapagsalita at makagawa ng anumang hakbang, ay narinig nila ang tinig nung isa na nagtanong kung bakit sila naroon at kung ano ang kanilang ginagawa sa pook na iyon. Kahit nag-aatubili ay sumagot si Dado at sinabing naroon lamang sila para mangaso nang upang sa ganon ay may maipakain sa kanilang pag-anak.
Ibinaling naman ng lalaki yung kanyang pansin kay Tino at napatingin ito sa kanyang paa. Nagsalita itong muli at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya kanilang inilahat kung bakit napinsala ang paa ni Tino. Sinabi ng lalaki na kailangan pala nila ng tulong at kung papayag daw sila ay maaari nila silang isama sa kanilang nayon at doon na magpalipas ng gabi pagkat kailangang magamot ang paa ni Tino nang upang sa ganon ay hindi na lumala pa. Nagkatinginan naman yung magkaibigan. Kapwa sila tubili at nagdadalawang isip. Na agad namang iyon napansin ng lalaki. Kung kaya, muli itong nagsalita at sinabing sa kanyang palagay ay wala na silang magagawa pa at mapagpipilian. Dahil lubha umanong delikado ang gubat para sa kanila. Kung kaya, hindi makabubuti kung ibibigay nila ang kanilang pagtitiwala sa kagubatan kaysa sa kanila na nag-aalok ng tulong. At nagtanggal ng talukbong sa kanyang ulo yung lalaki. Doon nila napansin na isa na pala itong matanda pagkat hindi halata sa poses at pananalita nito. Agad na pumasok sa isip ni Dado ang isang ermitanyo pagkat ganon ang nakakawig nito. Ang kaibahan nga lang ay wala itong hawak na tungkod at mukhang matipuno ang pangangatawan. Muling nagkatinginan ang magkaibigan na tila ba binabalanse pa nilang mabuti ang mga sinabi sa kanila ng matanda. Napatingin ang magkaibigan sa kanilang mga nahuling baboy ramo. Narinig naman nilang nagsalita ang isa pang lalaki na kasama ng matanda at sinabing wala silang dapat na alalahanin patungkol sa kanilang mga nahuli. Sila na raw ang bahalang magdadala ng mga iyon at ni isang hibla ay walang mababawas sa mga ito. Pagkat marunong rin daw silang mangaso at maghanap ng sariling makakain, pabirong sabi pa nito. Katunayan nga raw ay sila pang dalawa ang kanilang paghahandaan at pakakainin pagkat marami silang pagkain at sagana sa karne. Natahimik silang magkaibigan sandali at patuloy na pinag-isipang mabuti kung sasama pa sila o mananatili na lang doon sa gubat. Tila nainip naman ang mga lalaki at sinabing sila ay nagmamagandang loob lamang. Kung ayaw naman daw nila ay hindi nila sila pipilitin at tumalikod na ang mga ito. Kung kaya, biglang nagsalita si Tino at sinabing sandali lang. Sasama na raw sila sa mga ito. Sumang-ayon naman si Dado sa naging desisyon ng kanyang kaibigan. Pagkat lubha na rin siyang nag-aalala sa lagay ng paa nito. Naisip niyang magandang pagkakataon na rin iyon nang upang sa ganon ay magamot ang paa ng kanyang kaibigan na si Tino. Matapos maalalayang makatayo si Tino, ay lumakad na sila. At tulad ng sinabi ng mga lalaki, sila nga ang nagbuhat ng kanilang mga nahuling baboy ramo. Pati ang mga kagamitan ni Tino ay sila na rin ang nagdala, maliban sa sibat nito, pagkat ayaw niya iyong bitawan. Inalalayan ni Dado ang kanyang kaibigan at hinayaan niyang mauna ang mga lalaki, pagkat sila ang nakakaalam ng daan. At isa pa, mas mainam na rin yung ganon na nasa hulihan sila para nakikita niya lahat nilang mga galaw. Habang nasa daan
ay panay naman ang kwento ng matanda. Ginagawa niya marahil iyon para hindi sila mapagod sa ginagawa nilang paglalakad at upang hindi nila gaanong maramdaman ang pagod. Kahit yung isa, paminsan-minsan, ay pumapalit upang magkwento. Pero yung isa sa mga ito ay tahimik lamang at ni minsan ay hindi nila narinig na nagsalita mula nang makita nila ito. At kapag sila'y nagpapahinga, napapansin ni Dado yung mga matatalim na pagtitig nito na dahil doon ay lalo siyang hindi na komportable. Parang punong-puno ng galit ang mga titig na iyon. Kung kaya, napapaisip si Dado nung mga oras na iyon kung ano kaya ang pinaghuhugutan ng lalaki at bakit gano'n na lang ang nararamdamang galit nito na nakikita niyang lumalabas sa kanyang mga mata. Nag-aapoy ang mga iyon sa galit. Kung kanilang tatantyain ay halos 3 oras din silang naglakad bago nila narating yung sinasabi nilang na yon. Napansin kagad nila Dado na maraming mga tao ang nasa labas ng kanilang mga tahanan. Ibang-iba kumpara sa lugar nila na maaga pa ay halos natutulog ng lahat ng mga tao. Biglang may naramdaman siya sa kanyang balikat. Medyo nagulat pa nga siya pagkat natatandaan niyang nauunang naglalakad sa kanila yung matanda at sa isang igla ay nasa likuran na niya. Sinabi nito sa kanya na mayroong ipinagdiriwang sa kanilang nayon noong mga oras na iyon. Kung kaya, nasa labas pa ang mga tao. Iginala pa ni Dado yung kanyang paningin. Bawat madaanan nila ay kanyang pinagmamasdang mabuti. Tila bigla namang tumahimik ang mga tao at itino ng pansin sa kanila. At nakita niyang titig na titig talaga ang mga ito. Napakiramdam niya ay para bang noon lamang nakakita ng tao ang mga ito. At isa sa mga naroon ay nakita ni Dadong napatingalang bigla at animoy isang mabangis na hayop na umangit. At tila hindi niya mapigilan ang mga kamay na naninigas. At nang muli siyang titigan nito ay nagulat si Dado pagkat nakita niya ang namumuting mga mata nito. Muli siyang tinapik ng matanda sa balikat at sinabing huwag na umanong pansinin iyon pagkat kanayo nila iyon na sadyang may sira ang ulo. Ngunit para kay Dado ay iba na ang kanyang pakiramdam. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Teo. Isa rin sa marami niyong tagapakinig. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi yung kwentong nalalaman ko. Balik karanasan po ito mismo ng dahi namin. Naitago na lang natin sa pangalang Marites. Ayon po sa kanya, 17 anyos siya na mangyari ito. Pagkukwento pa ng tiyahin namin, bigla na lamang naging matunog ang bali-balita sa kanilang lugar na mayroong aswang na gumagala tuwing sumasapit ang gabi. Bagay na hindi pangkaraniwan para sa kanilang mga naninirahan doon. Kilala ang kanilang baryo
na isang tahimik at payapang lugar. Hanggang sa nag-umpisa na ngang lumagana ang masamang balita. Nangyari ito nang isa sa kanilang kanayon ang sinasabing hinabol ang aswang nang minsang pauwi sa kanila mula sa isang kasiyahan. At iyon nga ay naging usap-usapan na doon sa kanila. Ayon pa sa mga kwentong kumalat noon, nakita ng kanilang kanayon ang isang tao na nasa may gilid ng daan at tila ba isang aso na nakaabang doon. At dahil sa nakainom ang kanilang kanayon, kung kaya lakas loob itong dumiretso at kanya lamang binaliwala iyon, na hindi naman niya naisip na isa pala iyong panganib para sa kanyang buhay. At laking gulat na lamang nito nang bigla siyang sunggaban noon. Buti na lamang at nagawa pa niyang makaiwas at mabilis na nakatakbo. Dahil sa pangyayaring iyon ay iniwasan na ng mga tao sa kanilang nayon na maglakad pa tuwing gabi. Magkagayon pa man, hindi pa rin natigil ang mga nangyayaring kababalagan sa kanilang lugar, na ang kadalasan namang nagiging biktima ay yung mga buntis. Marami sa kanilang mga kanayo noon ang nakunan. May mga pagkakataon ding may mga kababaryo sila ang bigla na lamang nagkakasakit at kalaunan ay namamatay. Kaya kahit pa iniiwasan nilang lumabas ng kani-kanilang bahay ng mga alanganing oras, ay hindi pa rin sila ligtas sa panganib na dulot ng napapabalitang aswang sa kanila. Hanggang sa maranasan mismo ng tiyahin namin at ng kanilang pamilya yung nakakakilabot na bangis ng aswang. Kwento niya sa amin, patulog na sila noong mga sandaling iyon at kasalukuyan na silang mga nakahiga nang magsimulang maging maligalig yung kanilang mga alagang aso. Nang mapansin ng tiyahin namin yon, ay kinilabutan na siya kaagad at kinutuban na ng hindi maganda. Narinig niya ang kanilang mga magulang na bumangon at inutusan silang kumuha ng mga bagakay na kanilang pinatulis. Dali-dali naman silang sumunod na magkakapatid. Nilagyan din nila ng walis ang kanilang mga tarangkahan at siniguradong mga nakasara iyong mabuti. Hanggang sa makarinig na sila ng mga kakaibang huni mula sa labas ng kanilang bahay. Kung kaya, mas lalo pang tumibay yung kutob nilang sila na ang punteriya ng aswang. Pero ang tatay nila noon ay hindi man lang nila kinakitaan ng kahit na kaunting takot. Bagay na nagpalakas din ng kanilang mga loob. Ang bahay nila noon ay yari sa makakapal na tabla. Kung kaya, panatag sila na hindi mababasta-basta ng aswang na makapasok agad. Pero marami umanong ginawang pamamaraan yung aswang. Andyan yung kinakalmot nito ang dingding ng kanilang bahay at nagpapalipat-lipat ito ng pwesto. May pagkakataon ding ginagaya nito at lumilikha ng mga tunog ng iba't ibang hayop. At kahit pang boses ng tao ay kaya rin itong gayahin. Pagkat kahit ang kumpare ng tatay nila ay ginaya din ito. Namuntik pa nga silang maniwala. Buti na nga lang at nagkaroon agad sila ng pagdududa. Kaya hindi tuluyang lumabas ang kanilang ama.
Natatandaan din ng tiyahin namin na binato ng makailang ulit ang kanilang bubungan na ikinagalit na talaga ng kanilang ama. At kanya iyong pinagsalitaan ng mga masasakit na pananalita. Hinamon niya rin ito ng paulit-ulit at sinabihan ng duwag. At mas lalo naman itong nagalit at nagpilit na makapasok. Naisipan ng aswang na gibain at palakihin yung butas doon banda sa kanilang kusina. Pero mabilis iyong tinakbo ng tatay nila at inundayan ng daga. Sabi ng tiyahin namin, nakita pa nila ang mapupulang mga mata noon na tila ba nagbabaga talaga sa kadiliman ng gabi na bumabalot sa labas ng kanilang bahay. Maliban doon, ayun lamang ang nahayag sa kanila pagkat may kadiliman. Pero alam nilang tinamaan iyon ng kanilang ama dahil hindi iyon nagtuloy pa sa kanyang ginagawa at sa halip ay nagmamadaling nilisan yung bahaging iyon ng kanilang bahay. Matapos iyon ay galit na tinungo ng kanilang ama ang harapan nilang pintuan. Pinigilan naman ito ng kanilang ina. Kahit sila ay hindi sang-ayon sa gagawin nito. Ngunit, hindi na nila ito naawat pa. Sinabi na lang nito sa kanila na intindihin na lamang nila yung kanilang mga hawak na bagakay. At sino mang pumasok sa kanilang pintuan ay kanila kaagad natusukin. At binuksan na nga ng kanilang ama ang pinto. Nagtago naman sila sa magkaabilang gilid at hinawakang mabuti yung kanilang mga pagakay. Muling hinamon ng kanilang ama yung aswang at sinabihang magpakita. At kung talagang matapang umano ito, ay kanya siyang harapin. Hanggang sa nakita nilang sumisenyas yung kanilang ama na inaaya at sinasabihan yung kanyang kausap na sugurin siya. Kitang-kita nila ang matinding galit sa mukha ng kanilang ama. Walang tigil nitong minumura yung kanyang kausap. Kaya, kinilabutan ng gusto ang tiyahin namin. Dahil naisip niyang sa paraan ng pakikipag-usap ng kanilang ama ay tila ba ilang hakbang lamang ang layo ng aswang sa kanila. Nagkatinginan silang magkakapatid, pati na ng kanilang nanay. Inihanda nila ang mga sarili. Matinding kaba na ang nararamdaman nila nung mga oras na iyon, kwento ng tiyahin namin. Dahil naisip nilang anumang oras ay maaari na iyong sumugod at sunggapan ang kanilang ama. Pero makaraan pa ang ilang sandali ay narinig nila ang kanilang ama na tinutuya yung aswang at sinasabihan ng duwag at walang kwenta. Palatandaan iyon na hindi nadaig yung tinatawag na udom ni tatay ng aswang. At kusa na ring umalis yung aswang. At doon palang umano sila nakahinga ng maluwag. Pero ang hindi nila alam ay mas malala pa pala ang kanilang sunod na mararanasan. Dahil ng sumunod na gabi ay hindi lamang isa ang sumugod sa kanila. Tila isang buong angkan ang dumagsak sa lupang kanilang nasasakupan. Nasabi pa nga ng tiyahin namin, aakalain mo raw talaga na sila ay magpapaani. Pagkat hindi bababa sa 15 ang bilang ng mga ito
na nakasuot ng karaniwang pasuotan na ginagamit noon sa pag-aani. Buti na lamang at naipamalita nila sa kanilang mga kanayon ang ukol sa nangyari noong nagdaang gabi. Kung kaya, may ilan silang mga kamag-anak at kaibigan na naroon sa kanilang bahay noong mga oras na iyon. Katatapos lang nilang maghapunan nang dumating ang mga ito at kasalukuyan nagtatagay ang tatay nila, kasama ng ilan pang mga kalalakihan. Kaya nang mapansin nila ang pagdating ng mga ito, ay napatayo silang bigla at mabilis na hinagilang ang kanilang mga itak. Habang yung iba naman sa kanila, kabilang na ang mga kababaihan, ay yung mga bagakay na pinatulis ang kanilang inapuha. At hindi tulad nung nagdaang gabi na isinira nilang mabuti ang kanilang mga tarangkahan. Sila ay lumabas, hawak na ang kanilang mga bagong hasa na itak at mahabang kawayan. Tila nagulantang naman ang mga bagong dating at lupang hindi nila inaasahan ang kanilang madaratnan. Hindi nila akalaing paghahandaan din pala sila ng magkakanayon. Pero saad ng tiyahin namin nung mga sandaling iyon, ay kinakabahan talaga sila ng kanyang mga kapatid at ina. Gayon din ng iba pang mga kababaihang naroon noong mga sandaling iyon. Pero pilit nilang pinaglabanan at nakaramdam sila ng lakas ng loob at seguridad dahil na rin sa tapang na ipinakita ng mga kalalakihang nangunguna. Sabi pa nga ng tiyahin namin, iba daw talaga kapag nagkakaisa, na kahit pa matinding takot ay kayang-kayang mapagtagumpayan. Noong mga pagkakataon na iyon, ay wala umanong nangyaring pag-uusap. Tanging pagpapakiramdaman lamang umano, na tila ba naghihintay kung sino ang unang gagawa ng hakbang. Pag-aamin pa ng tiyahin namin, nakakatakot daw talaga yung mga ayos at itsura nila. Pero paglilinaw niya, mga nasaan yung tao naman silang lahat. Yun nga lang, kakaiba talaga yung pagkamabalasik ng kanilang mga mukha at kapansin-pansin din yung bahagyang pagbabago ng mga iyon. At may hawak-hawak din ang iba sa kanila na mga itak. Makalipas ang ilan pang minutong pagpapakiramdaman, ay nakita na lang nilang unti-unti nang umatras at nag-alisan ang mga ito. Bagay na ikinatuwa naman umano ng tiyahin namin at ng iba pang naroon, pagkat hindi natuloy yung napakalaking gulo sa pagitan nila, dahil kung nagkataon ay siguradong marami ang mamamatay. Ilang gabi pa silang sinamahan ng kanilang mga kamag-anak at kanayon dahil naisip nilang baka muli pang bumalik ang mga ito. Pero sa kabutihang palad ay hindi na nila nakita pa kahit ang anino ng mga ito. At tuluyan na ring natigil yung mga kababalagang minsan ang pumalot sa kanilang nayon. Paniwala ng marami sa kanila, ang mga iyon ay walang permanenteng tirahan at mga nagpapalipat-lipat lamang. At sa kanilang palagay, nung mga panahong iyon ay lumipat na uli ang mga ito sa ibang lugar. Dahil sa natigil na yung mga biglaang pagkakasakit at pagkamatay sa kanilang baryo.
Ganon din yung malimit na pagkakunat ng mga buntis sa kanilang nayon. At yan po, Sir PD, yung naging karanasan ng tiyahin namin na hindi nila lubos akalain na isang angkan pala ng mga aswang ang minsang dadayo sa kanilang nayon. Kumusta po kayo, Sir PB? At sa lahat po ng inyong mga tagapakinig, pinanganak po ako sa Masbate. Pero bata pa lang, edad 14 po, ay lumuwas na ako ng Maynila. Sumama po ako sa mga kaibigan ko. Maaga po kasi kaming naulila ng mga kapatid ko sa ama at nag-asawa po muli ang nanay namin. At hindi ko po gusto ang ugali ng napangasawa niya. Kung kaya nagpasya po akong umalis ng bahay namin. Bali 3 po kaming magkakapatid at tanging ako lang ang humiwalay. Iba't ibang trabaho po ang naranasan kong pasukan para lang makaraos sa araw-araw. Nangyari naman po ito nakakatakot kong karanasan nang minsang tumira ako sa bago kong nakilalang kaibigan. Bali 2 lang kami sa bahay nila. Wala nang pareho ang mga magulang niya at siya ay solong anak. Kaya siya nang nagmana ng bahay. Nung una ay ayos lang naman ang lahat. Normal lang at wala naman akong napapansin talagang kakaiba. Maliban sa kalumaan ng bahay nila. Pero ayos lang naman sa akin yon. Malaking bagay nga para sa akin dahil hindi na ako mangungupahan pa. Pero sa bawat pagdaan ng araw ay doon ko nararamdamang mayroong kakaiba sa bahay nila. Una kong naranasan ito nang minsan magyaya yung kaibigan ko na si John. Magkaiba kami ng pinapasukan pero nataong kasi na pareho naming day off nung araw na yon. Kung kaya, inom daw kami. At dahil sa wala naman kaming gagawing iba kung kaya, pumayag ako. Pangtanggal inip na rin, naisip ko noon. Nang maubos namin yung 2 bote, nagpaalam muna ako sa kanya at sinabi kong iilang ako. Nang naroon na ako sa banyo at kasalukuyan ng umiihi, ay may kung anong lamig akong naramdaman. Dati nang malamig sa bahaging iyon, pero nung oras na yon ay kakaiba talaga. Biglang nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan. Kung kaya, nagmadali na ako at bumalik dun sa sala kung saan kami nagiinuman. Minsan naman, mga mag-aalas 10 na yun ng gabi nang dumating ako sa bahay. Tinanong ko si Jun kung kumain na ba siya dahil naririnig ko siyang nasa may kusina. Palagi talaga itong nauunang umuwi kaysa sa akin dahil mas maagang pasok niya. At tinanong ko nga siya noon kung kumain na dahil may binili akong pagkain. Pero hindi ito sumagot. Kaya inulit ko yung aking tanong sa pag-aakalang baka hindi lang niya ako narinig nung una. Pero wala pa rin. Kaya nagpasya na akong puntahan siya. Pero laking gulat ko at pagtataka nang wala naman palang taong naroon. Sa takot ko ay nagmamadali akong bumalik ng sala at nagbukas ng TV. Hindi rin muna ako umakyat doon sa kwarto ko sa itaas dahil sa takot. Makaranang mahigit 1 oras ay tsaka palang dumating si John at nalaman kong namasyal pala sila ng girlfriend niya. Kung kaya ginabi na ng uwi. Pero hindi pa dyan natapos yung mga nakakatakot kong karanasan sa bahay na yon. Minsan, habang naliligo ako, dahil sa ako ay papasok, habang sinasabunan ko ang aking mukha, ay bigla akong naapatras
Nang pagmulat ko ay nakita ko ang isang babae na may mahabang buhok na nasa aking harapan. Pero saglit lang iyon at bigla ring nawala. Parang isang kisak mata lang. Hindi ko nga nakita ang mukha nito at tanging mahabang buhok lang niya. Ang nakita ko nakalugay. Hindi ko alam kung nakatalikod ba ito o nakaharap, na natatabunan lang ang mukha. Pero ang ipinagtataka ko talaga ay papaano nakapasok yun doon, gayong nakalak ang pinto ng banyo. Kaya doon na ako naniwalang may kababalagan talaga nangyari sa bahay nilang iyon. Isa pa, bakit bigla yung nawala? Pero nahihiya akong banggitin kay Jun ang ukol doon, dahil baka pagtawanan niya ako at sabihang duwag. Pero napaisip din talaga ako noon kung nararamdaman din ba o pinapakitaan si Jun. At hanga ako sa kanya kung sakaling alam na niya ang tungkol sa bagay na yon. Dahil bago ako dumating sa bahay nila, ay tanging siya lang mag-isa ang nakatira doon. Hanggang sa kahit sa pagtulog ko, ay nananaginip na ako ng hindi maganda. Madalas na akong binabangungot. Hindi ko alam kung dahil ba sa palagi kong naiisip iyon o mayroong ipinapahiwatig sa akin. At ang mas lalo pang ikinatakot ko, na binalak ko na talagang umalis sa bahay na yon, ay nang magising ako isang madaling araw sa di ko malamang dahilan. At nakita ko yung babae na nasa may gilid ko na. Pero nakatayo lang ito at hindi gumagalaw. Bigla ako natulala at talagang hindi nakapagsalita. At nung pagkakataon na iyon ay medyo matagal yung kanyang ginawang pagpapakita sa akin. Kaya hindi na ako nakatiis pa. Kinabukasan ay sinabi ko na kay Jun ang tungkol sa bagay na yon. Sinabi ko rin sa kanya na maghahanap na lang ako ng ibang malilipatan. At nagtaka ako kay Jun dahil parang wala ito naging reaksyon man lang. Na ang tanging niya lang naging tugon sa akin ay sige. Kaya sinabi ko sa kanyang dahilan kung bakit ako aalis. Sinabi ko baka hindi ko na kasi makayanan. Dahil kahit sa panaginip ko ay nagpapakita ng babae at parang may gusto itong ipahiwatig. Nang marinig ni John ang sinabi ko, ay nagulat ako nang bigla itong nagbago. At tila ba nag-alala pa sa akin at sinabing tiisin na lang yung mga nangyayari kaysa mangupahan pa ako. At pilit pa niyang ipinaliwanag sa akin na baka guni-guni ko lang daw ang lahat. Dahil wala naman daw siyang nararamdaman na kahit ano. Dahil mag-iisang taon na raw siya doon sa bahay na yon. Nabigla naman ako nagtaka. Dahil ang buong akala ko ay minana niya iyon sa kanyang mga magulang. Sa makatuwid, buong buhay niya dapat ay inilagi niya sa bahay nilang iyon. Kaya nagtanong ako sa kanya kung bakit nasabi niya na mag-iisang taon pa lang siya doon. Napansin kong para itong biglang nataranta at nalilito nagkagilap ng may sasagot sa akin. Sinabi niya na pinauwi daw siya ng kanyang mga magulang sa probinsya, kung kaya doon na siya lumaki. At bumalik lang nung namatay na ang kanyang mga magulang. Kaya mag-iisang taon pa lang siya sa bahay nilang iyon. Nanalabuan talaga ako sa sagot niya. Dahil hindi nasagot yung tanong ko, sa halip ay lalo pang dumami yung mga tanong sa isipan ko. Pero hinayaan ko na lang at hindi ako nagpalata sa kanya na interesado ako malaman kung ano talaga ang totoo. Bigla kasi akong kinutuban ng hindi maganda. Malakas ang hinala ko na mayroong itinatago si Jun. Kung ano yon, ayun ang gusto kong malaman noon. At nagpakitang muli sa akin ng babae. Pero sa pagkakataong iyon ay mas matindi. Wala akong pasok noon at mag-isa lang ako sa bahay. Pagbaba ko galing sa kwarto ay nakita kong mayroong paa na nakalawit sa may sopa. Kaya akala ko ay bumalik si Jun at nahiga doon. Baka hindi na naman ito pumasok, naisip ko. Minsan kasi kapag sinusumpong ito ng katamaran,
ay bigla na lang uuwi at hindi na papasok. Pero laking gulat ko nang ako'y lumapit. Dahil nakita ko muli yung babae na nakahiga doon pero tadtad dito ng saksa at naliligo sa sariling dugo. At natatakpan pa rin ang mukha nito ng malago at mahaba niyang buhok. May laslas ito sa kanyang pulso at sa may leeg. Wala rin itong suot na damit at tanging mga panloob lamang. Kaya napatakbo akong pabalik sa aking kwarto. Pero pagbukas ko ng pinto ay naroon ang babae na nakalugay ang kanyang mahabang buhok sa harapan ng mukha at nakatayo ng tuwid. Pero nakapagtataka at kapansin-pansin na mas mataas ito kaysa sa akin, kaya napatingin akong bigla sa ibaba. At nakita kong nakalutang ito. Mabilis na akong tumalikod at bumabang uli. Lumabas na ako ng bahay. Naramdaman kong nangapal talaga yung aking mukha at pakiramdam ko ay parang umakit na lahat ng aking dugo sa ulo dahil sa lakas ng pagtibok ng puso ko. Dahil sa tindi ng takot na naramdaman ko noong oras na yon. Buti na nga lang kahit paano ay may pera ako sa aking bulsa. Kaya nagpasya na ako magpunta sa bahay ng isa pang kaibigan na sinamahan ko noon nung magpamaynila ako. Ayoko na talagang bumalik pa sa bahay na yun ni June. Pakiramdam ko ay mamamatay ako dahil sa sobrang takot. Nang nasa bahay na ako ng kaibigan ko, ay nakisuyo ako sa kanya na siya na lang ang kumuha ng mga gamit ko doon sa bahay nila June. Nakakuha ng kaibigan ko yung aking mga gamit pero mayroon ding ipinasabi sa akin si June. Gusto niyang bumalik ako doon sa bahay niya. Ngunit nagdesisyon na ako. Di bali nang mangupahan na lang ako kaysa naman mamatay ako sa takot. At hindi na rin ako interesadong malaman pa ang tungkol sa nagmumulto na yun doon. Pero makaraan lang mahigit 1 linggo ay nakita ko sa telebisyon na hinuli si June. Ayon sa balita, pinatay nito ang kanyang kinakasama dahil sa matinding selos. At dahil sa kaibigan ko pa rin naman ito, dinalaw ko siya sa kulungan. At dito na niya inamin sa akin ang lahat. Nabisto ang lihim ni June nang dumating bigla sa bahay ang kapatid ng kinakasama niya na nasa ibang bansa pala. Wala raw siyang kaalam-alam na may kapatid pa pala ito na nasa ibang bansa. Dahil ang alam niya ay nag-iisa lang itong anak at ulila na sa mga magulang. Ipinabarangay daw kaagad si June at ipinahuli sa mga pulis. Dahil nagtaka ang kuya nito kung bakit siya ang nakatira doon. At wala na siya nagawa kundi ang umamin nang torturin siya ng mga kakilala at kaibigan ng kuya ng dati niyang kinakasama. Ayon pa kay June, nagdilim lang daw umano ang kanyang paningin noon kung kaya nagawa niya ang karumal-dumal na bagay na yon. At doon na ako naliwanagan na may nais pala talagang ipaiwatig yung babae sa akin. Humihingi pala ito ng hustisya. At yan po, Sir PB, ang akin pong naging karanasan. Isang karanasang ayaw ko na talagang maranasang muli. Ito pong nakakatakot kong karanasan ay naganap noon pong binata pa po ako. Nangyari po ito doon sa probinsya namin. Totoo pong lahat ng ito at hindi pa rin nga ako makapaniwala na nangyari ang lahat ng iyon at aking talagang naranasan. Pero di ko na lang po babanggitin yung pangalan mismo ng lugar dahil naniniwala akong hindi naman lahat ng taga roon sa lugar na yon ay mga aswang, na baka nga ang karamihan sa kanila ay mga dayo lamang at nakapanghawa lang. At saka bilang respeto na lang rin sa mga kababayan ko at sa katulad naming nanirahan din noon doon, na doon na ipinanganak at lumaki.
Nagumpisa ang lahat ng minsang magyaya na naman ang kaibigan naming sinoli na mamaril ng ibon sa kinagabihan. Kaya hapon pa lang ay pinuntahan ko na yung chewing ko at tiniram yung baril niya na dibomba. Mabait naman ang chewing ko na kapatid ni tatay. At kahit maingat ito sa kanyang mga gamit, ay hindi naman niya iyon ipinagdadamot sa akin. Pero sa tuwing inihiram ko yung kanyang baril, ay hindi siya nagkukulang ng mga pagpapalaala sa akin na wag pupunta sa isang lugar na yon. Ito ay iniiwasang baryo talaga doon sa may amin. Dahil nga sa marami ang nagsasabi na ang mga naninirahan doon ay aswang. Kaya paulit-ulit niya iyong sinasabi sa akin at tila ba hindi siya nagsasawa. Pero nung araw na yon, nang hiramin kong muli ang kanyang baril na dibomba, ay may isa pa siyang lugar na sinabi sa akin na dapat kong iwasan. At ang tawag sa lugar na yon ay Mahabang Parang. Na kaya ganon ang naging katawagan doon ay dahil sa pastuhan iyon ng isang kilalang tao doon sa may amin na marami siyang mga alagang baka dati at nababakuran iyon ng alambre na may tuso o yung tinatawag na barbed wire. Kaya dahil naman sa sinabi ng chewing ko ay nagtaka ako kung bakit niya ako pinaiiwas doon. Gayong ang alam ko ay wala naman ng bahay doon. Kahit pa sabihin na hindi ako madalas na nagpupunta roon. Kaya akin siyang tinanong, ngunit matipid ang naging sagot nito sa akin. Isang tumataginting na basta. Kaya hindi ko siya kinulit pa. Lalo na nang sabihan niya ako na sumunod na lang at wag nang marami pang tanong. Kaya tumango ako at sinabi ko pang masusunod po, kamahalan. Hindi po ako pupunta doon. Na natawa naman sa akin ang chewing ko. Sa amin kasing mga pamangkin niya ay nararamdaman kong mabait at maganang loob sa akin ni Uncle. Kaya totoo talaga ang tinatawag na favoritism. Naniniwala ako tungkol dito. Sa bahay nga namin noon, ang paborito naman ng mga magulang namin ay yung pangalawa namin sa bunso na si Emma. At balik na po tayo sa aking kwento. Pasensya na po kayo kung naisingit ko ang tungkol doon. Nakahiram nga ako ng baril kay Uncle Dado noon. Kung kaya masaya akong bumalik ng bahay namin. At inihanda ang iba ko pang mga dadalhin. At mga kalahating oras bago pa yung takdang oras ng aming pag-alis, ay umalis na ako ng bahay namin at pumunta na sa aming tagpuan. Kumpleto kaming magbabarkada. Bali 5 kaming lahat na nagkasundong mamamaril nung gabing iyon. Pero nang dumating ako, ay dadalawa pa lamang sila na naabutan ko. Kaya naghintay pa kami ng ilang sandali sa pagdating ng dalawa pa naming kasama. Na makaraan lang ang ilang minuto ay dumating na rin sila. Bitbit ang kanilang mga baril na dibomba. At may mga sibat at itak ding dala. Minsan kasi ay hindi lamang ibon ang matsetsempuan mo sa gubat. Marami kasing mga hayop doon. May mga sawa at bayawak. Kung minsan naman ay may mga musang pa nga. At kapag sinuswerte kang talaga, ay baka makakita ka pa ng baboy ramo. Pero ayaw naming makakuha ng sawa sa umpisa dahil subok na namin ito. Totoo yung sinasabi ng mga matatanda
na kapag sawa ang una mong nahuli, ay wala ka nang mahuhuling ibon o ano pa mang uri ng hayop. Kaya iniiwasan naming makakita nito o makahuli sa pasimula. Madilim na nang umalis kami. Pinailaw namin ang aming mga dalang flashlight at magkakasunod na naglakad. Nang matanaw na namin yung batis, ay nagpasya kami magkakaibigan na tuntunin iyon at doon na muna dumaan. Dahil marami kaming nakuhang ibon doon nung minsang namaril din kami ng gabi. At di nga kami nagkamali. Dahil sa bungad pa lang ay marami na kaagad kaming nailawang mga ibon. At ang ikinatuwa pa namin ay tulog na tulog talaga ang mga ito. Na bumagsak na nga ang katabi ay naroon pa rin ang mga kasama at patuloy pa rin ang natutulog. Kaya di pa man kami nagiinit ay nakawalo na kaagad kami noon. Nagpatuloy pa kami sa pamamaril hanggang sa mga lahati na sabayong yung aming mga nabaril na ibon. Kung kaya nagdesisyon naman kaming iwan na ang batis at umakyat na sa gubat. Pero habang paakyat kami ay iniilawan pa rin namin yung mga punong aming nadaraanan at bihira talaga kaming masiro sa bawat puno na iniilawan namin noon. Kaya tuwang-tuwa kaming magkakaibigan. Iyon na yata ang masasabi kong pinakamaswerte naming pamamaril. At nang maakyat na namin yung gubat, ay halos hindi kami makapaniwala sa bumungad naman sa amin. Isa iyong baboy ramo at abala itong nanginginain. Naaninagan kagad namin ito nang sapitin namin ang itaas ng gubat. Pero may napansin akong kakaiba sa baboy na yon. Hanggang sa sumenyas na ang isa kong kaibigan at pinapapwesto na kami. Amin iyong papalibutan para hindi makawala. Ngunit bago pa kami makaposisyon ay bigla iyong natigilan at tila ba panandali ang nakiramdam. Tumigil ito sa ginagawa niyang pagkain. Kaya huminto din kami. Ngunit bigla na lang itong lumingon at napatingin talaga sa direksyon ko. Kitang-kita ko yung malabagan nitong mga mata. At bigla na lang itong kumaripas ng takbo. Kung kaya, nagtakbuhan na rin kami at aming hinabol iyon. Bawat isa sa amin ay nagbibigay ng direksyon kung nasaan ito sa tuwing matatamaan ng dala naming mga flashlight. Buti na nga lang rin at medyo lumiwanag na rin ang buwan. Kung kaya nakatulong din iyon sa amin. At dahil sa ginagawa naming pagtugis sa baboy ramo na iyon, ay hindi na namin napansin kung nasaan kami. Ang totoo, hindi namin alintana kung saan man kaming lupalop dalhin nito. Dahil ang buong atensyon namin noong mga panahong iyon ay nakatuon sa kung paano namin ito mahuhuli. At huli na nang mapansin ko kung saan na kami nakarating. Iyon yung tinutukoy ng tiyuhin ko na isa pang lugar na dapat kong iwasan. Iyon yung mahabang parang. Habol-habol pa namin ang aming mga paghinga nang kami ay huminto. Mga nakayuko kaming lahat na nakatukod sa aming mga tuhod ang aming mga kamay, na paminsan-minsan ay napapahawa sa aming mga tagiliran at sikmura. Ako nga ay panay ang aking pagtingala. Pagkat para na akong kakapusin sa paghinga,
dahil sa apo na nararamdaman ko. Bunga ng ginawa naming mabilis na pagtakbo. At nakita namin yung baboy ramo na huminto sa di kalayuan. Doon sa kabila ng bakod. Naroon siya sa kabilang panig ng alambre na para bang nananadya pa ito. Na tila kanya pa kaming hinihintay nang mapansin niyang huminto kaming lahat sa paghabol sa kanya. Na mahirap paniwalaan pero naisip ko nung punto na yon na para bang nagpapahabol talaga ito sa amin. Hanggang sa napatras talaga ako nang mapansin ko ang maraming baboy ramo na dahan-dahang lumalapit doon sa hinabol namin. At ikinahig pa nito yung isang paa na para bang nagyayabang at sinasabi sa amin na humanda na kami dahil naroon na ang mga kasama niya. Basta iyon yung pagkakaunawa ko sa ginagawa ng baboy na yon. At tila totoong lahat ng naging basa ko sa ginagawa ng mautak na baboy nang bigla na lang dumapa yun sa lupa at sa isang iglap ay nakita ko ang isang figura ng babae na tumayo at nawala na yung baboy. Pati yung mga baboy ramo na nakita kong dahan-dahang lumalapit ay tila ba nag-iiba na ang kanilang mga anyo habang patuloy na mas lumalapit pa sila sa amin. Bakit parang mga figura na iyon ng mga tao? Naitanong ko pa nga noon sa aking sarili. At kahit medyo malayo pa sila mula sa kinatatayuan namin, ay kitang-kita namin ang mapupula nilang mga mata pagkat nagbabaga ang mga iyon sa dilim. Sa takot ay pare-pareho kaming mga hindi na nakagalaw. Naisip kong kahit tumakbo kami o lumaban, ay siguradong iisa ang aming kahantungan. Dahil ng mga oras na yon ay alam ko na kung ano ang mga ito. At ramdam kong alam na rin iyon ng mga kaibigan ko. Sila yung madalas naming marinig noon at mapabalita ng mga aswang. Pero ang nakakapagtaka ay kung bakit naroon sila at wala doon sa kanilang baryo na iniiwasan ng mga tao. At kaya pala napansin ko nung una na may kakaiba talaga doon sa baboy ramo na hinabol namin. Nang una kasi namin itong makita ay napansin ko na kaagad na may kinakain ito at iyon ay karne at hindi halaman. Dahil ang alam ko sa mga baboy ramo, ang madalas na kainin ng mga ito ay mga bungang kahoy na nahulog sa lupa kung hindi man halaman. At kaya pala mapula ang mga mata nito. Pero dahil sa kasabikan na naramdaman namin noon na makahuli ng baboy ramo, ay hindi na namin naisalang-alang yung mga bagay na yon. Na kahit napansin na namin ay amin lang iyong binaliwala. Naramdaman kong nangatog talaga ako noong mga sandaling yon. Lalo na nang nakalapit na sila sa bakod na alambre. At isa-isa na silang lumampas doon. Lahat sila ay mga walang saplot. At nangingintabang kanilang mga katawan dahil sa ipinahid na langis. Kaya doon ko na napatunayan na totoo palang lahat ng mga naririnig ko tungkol sa kanila. Humakbang pa ang dalawang lalaki at naiwan sa kanilang likuran ang mga kasama. Nagulat ako nang makita ko kung sino ang nasa may gawing kanang kamay ng lalaki, si Teodado. Nagmistula kaming mga tuod at pipi sa harap nilang lahat. Napakiramdam ko talaga ay katapusan na naming magkakaibigan. Lalo na kapag nakikita kong
umaangil ang marami sa kanila at naghahanda na kami ay sugurin para lantakan. Na yung iba pa nga sa kanila ay inilalabas-labas pa yung dila na para bang takam na takam at iniinsulto pa kami. Hanggang sa tumapat na sa akin yung sa tingin ko ay pinuno nila. Tinanong ako nito kung ano yung ginagawa namin doon. Nang magsasalita na ako ay walang lumabas na boses mula sa aking bibig. Parang may kung anong nakabara sa aking lalamunan dahil na rin siguro sa sobra kong takot. Kaya muli kong inulit, sinabi kong hindi namin sinasadya na magawi doon. Sinabi ko rin na hindi rin namin sinasadyang habulin yung kasama nilang babae. Di naman kasi namin alam. Kala kasi talaga namin ay babuyaran mo siya, na nauutal-utal talaga ako sa pagpapaliwanag. Sinabi kong iniiwasan talaga naming magpunta roon dahil na rin sa paalaala ng joing ko na akin pang itinuro si Tio Dado. Agad naman itong sumagot pero parang nahihiya sa kanilang pinuno na malaman nito na ako ay kanya pa palang pamangkin. Na yung babae naman ay anak pa pala nito. Humingi si Tio ng tawad at ganon din kami. Isa lang naman ang naging hiling ng pinuno nila. Huwag lang naming ipamalita ang nangyari doon nung gabing iyon. Na wala kaming pagsasabihan kahit na sino na nakita namin sila. Buti na nga lang talaga at may prinsipyo ito at may sinusunod na batas. Wala naman daw nasaktan kung kaya kanya kaming pinagbigyan. Pero kung may nasaktan o di kaya mas malala, tulad ng mayroong namatay sa kanilang mga kasama, ay iba na raw ang usapan. At sigurado talagang magkakaubusan. Dahil sa nangyari ay nalaman kong aswang pala ang kapatid ng tatay ko. At iniwasan ko na lang din si Tio Dado. Pero di naman ito nagbago ng pakikisama sa akin.